Hey guys! Welcome back to the channel ko saan pelikula ang bida. Dito pag-uusapan natin ng mga movie recaps, trending films at mga upcoming movies na dapat nyong abangan. Kung mahilig ka sa mga kwento, plot twists at cinematic feels, you're in the right place. Let's dive in. Alam mo ba na may totoong taong gumawa ng suit gamit ang balat ng mga biktima niya? Isipin mo taon na ginawang inspirasyon ng mga sikat na horror movies gaya ng Psycho at The Texas Chainsaw Massacre. Hindi ito katang isip, ito ay totoong nangyari. Ito ang Monster the Ed Gein Story, ang bagong installment ng Netflix Monster series. Kasunod ito ng Monster the Jeffrey Dahmer Story at The Lyle and Eric Menendez Story. Ang Monster the Ed Gein Story ay tumatalakay sa tunay na buhay ni Ed Gein, isang lalaki mula sa Wisconsin na naging kilala bilang The Butcher of Plainfield. Si Gein ay isang simpleng lalaki, tahimik, laging nasa bahay lang kasama ang kanyang mahigpit at sobrang relihiyosong ina. Pero sa likod ng katahimikan na yon, may tinatago siyang kakaibang obsesyon. Pagkatapos mamatay ng nanay niya, unti-unti siyang nawala sa katinoan. Dito nagsimula ang kanyang mga krimen. Pagnanakaw ng mga bangkay mula sa sementeryo, paggawa ng mga gamit sa bahay gamit ang bahagi ng katawan ng mga biktima niya, at paggitil ng buhay sa ilang babae sa kanilang maliit na bayan. At oo, based talaga ito sa totoong buhay. Ang mga ginawa ni Ed Gein ay documented sa totoong kaso noong 1957 nang mahuli siya. Natagpuan ng mga pulis sa bahay niya ang mga bagay na hindi mo iisipin na pwedeng gawin ng isang tao. Lampshades na gawa sa balat ng tao, bowls na gawa sa bungo, at kung ano-ano pang bagay na sobrang disturbing. Sa series na to, makikita mo kung paano nila dinala yung kwento sa mas psychological na paraan. Hindi lang puro gore, kundi mas focus sa kung paano nagbago ang isip ni Gein at kung paano siya unti-unting tuluyan nawala sa realidad. May mga flashback scenes na nagpapakita ng kabataan niya, kung gaano siya kontrolado ng nanay niya at kung bakit naging gano'n ang pag-iisip niya. Ang tone ng series ay sobrang dark, mabagal, pero nakakaramdam ka ng tensyon sa bawat eksena. Hindi siya typical na horror na puro sigawan at dugo, mas psychological at nakakabahala sa isip. Grabe yung mga ginawa ni Ed Gein sa mga babae. Talagang hindi mo akalain na kayang gawin ng isang tao yun. Ang napansin ko lang, sana nagpakita sila ng kaunting detalye kung paano niya ginawa yung mga karumal-dumal na bagay na yun para mas maramdaman mo yung fear and gore factor. Kasi dito parang ipinakita lang na tapos na, nagawa na niya, pero hindi ipinakita kung paano. May mga part din na medyo nakakalito kasi may mga eksena na biglang nasa ibang taon na pala, ibang kwento, pero pag tinutukan mo naman maigi, marirealize mong lahat ng yun ay konektado pa rin kay Ed Gein. Maganda naman siya, talagang nakakakilabot kung iisipin mong lahat ng ito ay totoong nangyari. Kung ikaw ay mahilig sa true crime stories or gusto mong malaman ng mga tunay na pangyayari sa likod ng mga horror legends, this is worth checking out. Isa pa sa mga pinakamalalim ng tema ng series ay ang relasyon ni Ed Gein sa nanay niya. Ipinakita kung gaano kalaki ang epekto ng pagiging sobrang kontrolado at reliyoso ng ina niya hanggang sa halos hindi na siya makakilos ng sarili niyang buhay. Parang ipinapakita ng series na hindi lang ito simpleng kwento ng serial killer, kundi kwento rin ng kung paanong ang trauma at isolation ay pwedeng magtulak sa isang tao sa kabaliwan. Makikita mo rin kung paano siya naging inspirasyon ng iba't ibang pelikula. Si Norman Bates sa Psycho, Leatherface sa Texas Chainsaw Massacre, at Buffalo Bill sa Silence of the Lambs. Lahat sila ay partly based kay Ed Gein. Kaya kung mahilig ka sa horror movies, interesting panoorin ang series na to para makita mo kung saan talaga nagsimula ang mga karakter na yan. Ayon sa ilang reviewers, maganda raw ang pagganap ni Charlie Hunnam bilang Ed Gein. Tahimik pero nakakatakot. May mga nagsabi rin na gusto nila yung slow burn pacing kasi nagbibigay ng creepy tension. Pero may ilan namang viewers ang nagsabing bitin sila sa execution at gusto sana nila ng mas brutal at raw na portrayal ng mga krimen ni Gein. Kaya naman overall ang rating ko dito ay 6 out of 10. Kung mahilig ka sa true crime, psychological horror o mga kwentong based on true events, paniguradong kakapitan mo ang Monster the Ed Gein Story. Disturbing, haunting at minsan nakaka-confuse pero nakakapanindig balahibo dahil alam mong totoong tao talaga ang ginagampanan nila. At kahit may mga parts na mahina sa pacing, solid pa rin yung acting at atmosphere. Para sa akin, ito yung klase ng palabas na pagkatapos mo mapanood, mapapaisip ka, paano kung may mga ganitong tao ulit sa panahon natin ngayon? You're the one who can't look away. At ayun na nga ang kwento mga karelkada. Kung nag-enjoy ka sa video ito, don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga bagong movie contents natin. At comment mo na rin kung anong movie ang gusto mong i-feature next or kung may movie theory ka na gustong pag-usapan. Hanggang sa susunod mga karelkada, lights off, popcorn ready, and kita-kits sa next movie trip.